What's up mga kabihero? Welcome to Indochina Trip Part 2 kung saan dadalhin ko kayo mula Ho Chi Minh City to Cambodia. At ang una natin pupuntahan ay ang Phnom Penh City dahil wala tayong choice dahil nag-bus tayo. Tipid tip number 1. Pwede namang mag-plane pero dahil nagtitipid tayo so nag-bus tayo mula Ho Chi Minh City to Phnom Penh. Para sa akin mga kabihero ay okay to kasi mas nakakakilala ako ng maraming traveler at naka-enjoy ko rin yung biyahe. At kung maaalala nyo mula sa ating Indochina Part 1 ay sa Victory Liner tayo sumakay. Charing! Giant Ibis ang ating sinakyan mula Ho Chi Minh City. Para sa mga overthinker na gusto laging nakabook na ang kanilang mga ticket, ayan, pwede na kayong mag-book sa 12Go. Before crossing the border ay kailangan nyo nang mag-fill up ng declaration form mula sa immigration ng Cambodia na ibibigay ng attendant ng Giant Ibis. Sa bagong policy ng Cambodia ay kailangan bumaba ng pasahero mula sa bus at dumaan sa opisina ng immigration ng Cambodia. At sa immigration ay hahanapin ng inyong ticket, passport at declaration form. Para sa mga viajerong mabilis magutom, huwag mag-alala dahil magkakaroon ng 2 hanggang 3 stopover bago tuluyang makarating sa Phnom Penh City. Very tip, wag nang magpapalit ng sobrang daming Cambodian riel dahil hindi naman ito tinatanggap ng mga foreign exchange pag naglabis. Yung Cambodian riel ko hindi tanggapin kahit saan hanggang Thailand at Pilipinas. Mas mabuting US dollar na lamang ang gamitin sa Cambodia dahil tumatanggap sila ng USD at natatandaan ko merong mga tumatanggap ng Philippine Peso. And after few hours touchdown Phnom Penh City, Cambodia. Around 5:30 PM ay nakarating na nga tayo sa Phnom Penh City at kinailangan nating umarkila ng tuk-tuk driver para dalhin tayo sa pinakamalapit na market dahil nasira ang ating maleta at kailangang palitan. For only $10 ay kasama na ang 2 hours night tour around Phnom Penh City kaya sulit na rin. Pagdating natin ng Central Market ay nagsasarado na ang mga tindahan kaya hindi natin nakitang bukas na may ilaw ang Central Market. Lately, para pinagtataguan tayo ng mga Central Market dahil konti lang ang pera natin. Para sa ating first stop ay nandito tayo ngayon sa Wat Nom Temple. Grabe guys, sobrang liwanag dito. Dito sa Cambodia ay ganito ang itsura ng kanilang mga typical na park. Makukulay, maliliwanag at talaga nga namang punong-puno ng buhay. Sana all. Yun nga lang guys, hindi siya advisable para sa mga mahihirapan o tamad maglakad dahil sobrang daming lakad dito guys. Another very tip, be in your most comfortable shoes dahil mahirap maglakad paakyat at pababa. For our second stop ay nandito tayo ngayon sa Royal Palace ng Phnom Penh City. Grabe guys, sobrang liwanag niya at sobrang ganda niya mula sa labas. Hindi ako makapagsalita, nakita ko to. Phnom Penh City Royal Palace is a symbol of Kingdom of Cambodia. It was built in 1866 to serve the king and his family. At guys, alam nyo ba na ang hari at reyna ng Cambodia ay naninirahan pa rin sa palasyong ito. So ayun na nga mga kabiyahero, naglaan pa tayo ng ilang sandali para umupo at i-appreciate ang ganda ng palasyong ito. Share ko lang, parang kaya ko yatang umupo sa harap nito ng magdamag. Dahil walang ganito kaliwanag sa Oriental Mindoro. Brown out cherries. Sa gilid ng park ay makakabili tayo ng ganitong klase ng street foods. At guys, konting ikot-ikot lang by Sarah J ay makakarating na kayo dito sa park kung saan matatagpuan ang Independence Monument ng Cambodia. Sa kabila ay makikita nyo yung Norodom Statue. Ang sarap lang maglakad mag-isa guys, legit. So mga kabihar, ito na nga ang Independence Monument ng Cambodia na itinayo noong 1958 to memorialize the freedom of Cambodia from France in 1953. Cambodia was ruled by France from 1867 to 1953. At dyan nagtatapos ang ating 2-hour night tour sa Phnom Penh City. Around 9:30 PM ay kinailangan nating bumalik sa terminal ng Giant Ibis kung saan natin iniwan ang ating luggage dahil 11 PM ay aalis na ang ating bus patungong Siem Reap. So ayun na nga mga kabiyahero, hindi tayo dumaan dito sa night market ng Phnom Penh City na nasa tapat lamang ng Giant Ibis Terminal kung saan makikita nyo na napaka-alive din, talagang ayaw din kaawat ng Cambodia. At para hindi tayo magutom sa sleeper bus ay bumili tayo ng pagkain na parang pansit at cucumber sugarcane juice. So guys, dito tayo sa sleeper bus. So para sa isa lang siya. Ayan. After 6 hours at 5:45 in the morning, touchdown Siem Reap.
Buti na lang talaga guys, magaling akong matulog. Talagang tulog tayo all throughout ng biyahe. Bago mag alas 6 ng umaga ay nakarating din tayo mga kabiyahero sa ating accommodation na the Tweets Lifestyle Hostel for only $16 or 980 pesos ay sulit na ang ating 2 days and 2 nights. Tingnan nyo naman, ang ganda. At ganito naman ang itsura sa loob guys, 4 na tao sa isang room, all boys. At ayun guys, konting pahinga lang ay lumabas na rin tayo para kumain dahil sobrang gutom na ng person. So nakakita tayo ng parang lugaw version nila pero para may pagkapares, pero ang sarap niya guys, for only $1 ay may breakfast na tayo. Dito sa Cambodia ay kilalang kilala rin ng tuk-tuk bilang mode of transportation, kaya naman si kuyang nag-offer sa atin ng hatid mula sa terminal ay siya na rin ang kinuha natin para iikot niya tayo sa Angkor Temples. Ang rate ni kuya ay initially $20 pero tinawaran ko naging $15. Ang sabi ni kuya ay pamalita ko rin sa aking mga kaibigan para siya na ang kontakin na tuk-tuk ride sa Cambodia. So hindi tayo ngayon guys sa bilihan ng ticket papuntang Angkor Wat. So ayun na nga guys, dito kayo bibili for 1 day. Ayan, sa 2021-22. Pero may lalapit naman sa inyo na mag-a-assist. Tapos, i-picture nila kayo para ID yung ayan, may ID kayo, ganyan. Papalabing ito yung mamaya sa 7-Eleven lamination. So, ito na nga, mag-1 day tour tayo sa Angkor Wat. So guys, ayun na nga, nakabili na tayo ng ticket from the office ng Angkor Pass. So meron tayong Angkor Pass for $37 for a whole day tour. Lahat na yun ng temple, I guess. Pwede mo na ma-access lahat kung kaya ng oras mo or kung kaya ng energy mo. Ayun. And for now, mag-aabang din tayo ng sunset doon maya-maya. So, tip lang pala guys, no, kapag nakapagpapalit kayo ng dollars from Vietnam, magpapapalit kayo ng dong kasi hindi sila gumagamit ng US dollars. Pero once you cross border with Cambodia, they're using US dollar as currency. So kung gusto nyo, mamili na lang kayo kung anong currency yung gagamitin nyo. Para sa ating first stop para sa Angkor Tour ay nandito tayo ngayon sa Angkor Wat, kung saan sa bungad pa lamang ay marami nang nag-aalok ng mga tour guide, pero pipili lamang kayo ng mura at mabait na tour guide para lubusang maintindihan ang history ng Cambodia sa pamamagitan ng Angkor Wat. Mahaba yung lakad guys, kaya magdala ng payong, mag-sunscreen at magdala ng tubig. Angkor Wat is one of the 8 wonders of the world. This attraction of history is a UNESCO heritage covering 160 hectares. At alam nyo ba mga kabiyahero na ito ang pinakamalaking religious structure sa buong mundo? Medyo tinanghali na tayong makarating sa Angkor Wat kaya hindi natin naabutan ang sunrise, pero sabi nila sobrang ganda daw ng sunrise sa lugar na ito. Sobrang na-amaze din ako guys knowing that this temple was built for 30 long years. The 5 central towers of Angkor Wat symbolizes the peaks of Mount Meru. At bago nga natin tuluyang lisanin ng Angkor Wat ay sinubukan nating damhin kung paano nga ba manalangin ang isang Buddhist. After almost an hour of trying to connect with the history of Angkor Wat, I just had a quick lunch and went straight to the different temples included in the Angkor Pass, such as Tan Ni Temple, Top From Temple, and the Bayon Temple. If you are that kind of solo traveler who has fascination with ruins, these temples are definitely worth going. Very serene and very rich in culture. And for the last stop sa ating one-day tour sa Siem Reap ay nandito tayo sa Nom Bac Heng, where you can find the best spot of sunset in Cambodia. Grabe, sobrang ganda. Truly that solo traveling is not for everyone, but in my case, sobrang nakilala ko yung sarili ko at nag-enjoy ako dahil marami pa akong nagawa na hindi ko in-imagine na magagawa ko pa. Pagkatapos ng tour ay nag-wash up lang tayo at dumiretso na rin tayo para mag-dinner sa kilala at pumosong pub market ng Siem Reap. Naglakad-lakad lang ako at nag-enjoy ng bahagya dahil kinabukas ng alas 7 ay aalis ang ating bus mula Siem Reap patungong Bangkok, Thailand. So there mga kabehero, guess that concludes our Cambodia trip from Phnom Penh City to Siem Reap. Tutok sa ating pangatlong videos para sa more DIY tips to Bangkok, Thailand. Bye bye!